Hey guys, what's up? Manibishan Winning today. Pag-usapan nga natin ang umpisa, ang mga pares back, no? Nito ni Kong Dante Marcoleta. By the way, sa mga taong hindi pa po nakakaalam, si Kong Marcoleta po ay tatakbong senador this coming 2025 election. Sana wag niyo po siyang kalimutan sa inyong boto. Umaasa po tayo na isa siya sa makapasok sa loob ng Senado. No, napakagaling, straightforward. Kitang-kita naman po natin na itong taong to walang sinasanto, no? Ano lang to, tamang trabaho lang talaga. Okay? Ito yung taong hindi nababayaran, no? Kaya nga hindi naging member ng Huwadcom kasi hindi ito nababayaran. Anyway, yan. Hihiram muna tayo ulit ng clip kay Duterte TV. Okay? Kasi na-cover naman niya yung mga kailangan natin pag-usapan. So, manghihiram muna tayo dito kay Duterte. Pero kung sa mga nanonood sa atin, halimbawa, sa mga inimbitahan ng Quadcom, at sa tingin nila, para bagang naaglahi sila, no? Nalabag yung karapatan nalabag ang kanilang karapatan. Pwede ba silang magpetisyon mo na gumawa ng petisyon sa pamunuan ng Kongreso o sa korte man, mukhang lumalabis na ng kapangyarihan ang Quadcom, Kong? Hindi, kung ako yun, bago pa mangyari yun, bago pa ako pumunta ron, siguro, pag ako inimbitahan, halimbawa, lalo na kung iko-contempt ka pa kapag hindi ka pumunta, maghain ka na ng kaukulang aksyon sa korte. Mapigil mo na sila. Kasi sinasabi natin, walang due process. Opo. Bakit kailangan ng due process? Ito, sinasabi sa Ong versus Senate, GR number 257401. March 23, 2023. Bago-bago pa po yan, ha? While the Senate has the power to conduct investigative legislative inquiries, it must observe the constitutional right to due process of the persons appearing before such proceedings. So kailangan talaga, di ba? It would mean that in congressional hearings, the due process clause requires that before you answer the committee's questions, you must be informed how the line of questioning is relevant to the topic of investigation. So dapat pala may... bago ka dapat... kaya kita tinatanong dahil ito yung ano namin. Okay. Nasaan ang due process? Ikaw, sarili mo lang opinion na ang pagkakaalam ko at pagkakaintindi ko ako po'y walang kasalanan. Sabi. Ito based on your observation, okay? Backtrack tayo ng konti. Ito, naging topic to ni Attorney Libayan, if I remember it correctly. Diba, pinag-o-oath nila si VP Sara. Hindi nag-oath si VP Sara kasi para sa kanya, ang tawag sa kanila ay resource person. So, bakit nga naman niya kailangan mag-oath? Bakit relevant itong sinasabi ko ngayon dito sa sinasabi ni Kong Marcoleta? Kaya ka lang naman piniimbita dyan dahil ikaw ay isang resource person. Hindi ka isang witness, hindi ikaw isang accused. Okay? And base na rin doon sa sinabi ni VP Sara, doon sa kanilang house rules, ang mga witnesses lang ang nag-o-oath at hindi kasama doon ang resource person. May mali ba doon sa sinabi ni VP Sara? Wala. Pero come to think of it, gusto nilang gawing grounds yon ng impeachment niya. That's how stupid these people are. Ginagawa nilang tanga ang mga Pilipino, lalong-lalo na dun sa mga tao na hindi nakakaintindi ng mga house rules na ginagamit at sinusunod ng mga taga-House of Representative. Sige nga. Ngayon, sinasabi rito ni Kong Marcoleta, due process. Doon ba sa mga recent inquiry ng House of Representatives ng Huwadcom, nakikita nyo ba na merong mga due process na nangyayari? Oo, may mga questioning, may tinatanong. Pero pag yung mga sagot hindi align doon sa gusto nila,
Anong ginagawa nila? 'Di ba kino-contempt nila? Sinasabi nilang sinungaling. Pag hindi tumutumbok doon sa mga sinasabi nila, anong ginagawa nila? Kung mapapansin niyo lang, meron pa bang due process yan? Oo nga, pinapasagot ninyo. Pero tiniterrorize ninyo yung mga tao na umaattend dyan para lang maging resource person. Ngayon, pag hindi, no, tumutumbok, umaayon doon sa naratibo ninyo, tinatawag niyong mga sinungaling. Eh, ang totoong sinungaling, yung mga taga-huwad ko. Binibili Ayan, yung tikunda. oo. Yun ay ang pagkakaintindi mo. Pasigaw pa eh. Galit niya. Saan ka nakakita? Oo. Pero hindi yan ang totoo. So alam na nila kagad yung totoo. Ayun naman pala. Pinagsama nila ang prosecution office at saka korte into one. Oo nga, no? Pero walang abogado na magtatanggol doon sa mga pinagtatanong nila. Ay sinasabi ko nga sa'yo, kahit kailan hindi pa nangyari sa Congress ito. Ngayon lang nangyari, etong mga kabalintunaan na ito na nagaganap ngayon. Hindi, sabi nung isa kong, kaya daw po sigaw ng sigaw lagi yon kasi sa bundok, kung saan siya matagal na namalagi, sigawan daw talaga ng sigawan ng tao doon. Doon siya mag-hearing. Hanggang korto yun kapag gano'n. Hindi siya dapat dito. Oo, Sa bundok dapat. Kasi sinasabi rito. sigawan na sigawan eh. Ito pa Ano pa? para guided ang ating Sige mga po. kabayan. The mere semblance of legislative purpose would not justify an inquiry in the face of the Bill of Rights. Ayun. Kasi kasi yung Bill of Rights, mataas na uri ng ano ito eh. Ng karapatan ng Ang isang karapatan ito individual. na talagang hindi basta-basta ito ay ginigibap ng isang tao. Eh. Oo nga. The critical element is the existence of and the weight to be ascribed to the interest of the Congress in demanding disclosures from an unwilling witness. Kasi karaniwan hindi willing yung mga yan eh. Totoo. We cannot simply assume, sabi niya, that every congressional investigation is justified by a public need that overbalances any private rights affected. Ayun. Hindi kailangan mong isaalang-alang lahat ng mga private rights eh. To do so, Pag pag ginawa pinili mo, mo, to do so would be to abdicate the responsibility placed by the Constitution upon the judiciary to ensure that the Congress does not unjustifiably encroach upon the individual right to privacy nor abridge his liberty of speech, press, religion, or assembly. Ang daming karapat ditong nawawala eh. So kailangan panagutan nila lahat ito na ngayon lang nangyari sa kongresong ito ang kailanman ay hindi ko inisip at inimagine. Akala ko na nanaginip ako eh. Sa totoo lang. Feeling ko nga bango nga talaga yan. Hindi ko matatanggap itong mga... Hindi nyo maubos maisip na mangyayari sa Kongreso. ang katibayan nito, lahat naman naging kaibigan ko lahat yan eh. Opo naman. Ang problema, maghiwa-hiwalay na kami kapag ang pinag-uusapan. Ayun talagang... Nasaan na yung ano yung ginagamit nilang rules halimbawa sa korte merong rules of court eh. Ay, totoo po. Merong rules of court. Talagang letra por letra yan, pananagutin mo yan. Kaya nga may abogadong katapat eh. Para lumitaw yung due process. Dito walang due process. Daig pa ang gobyernong Hapon dito. Nung wala kayo, Kong, ang naging tanong namin sa ating mga kababayan, mukhang nalasing sa kapangyarihan ang mga opisyal nitong Quadcom, Kong. Nalasing sa kapangyarihan. Actually, ako para sa akin, hindi lang nalasing. Lunod na lunod sa kapangyarihan. Imagine niyo lang, no? Hindi ako mahilig manood kasi ng Quadcom hearing eh. Alam niyo kung bakit? Kasi putang ina, mga high blood ka talaga eh. Hindi mo alam kung ma-high blood ka sa pagiging bastos nila dyan. Hindi mo alam kung magiging high blood ka na masyadong mataas ang tingin nila, lalo na to si Dan Fernandez na nagyabang pa. No? Lahat daw nag-google. So right after that, almost ilang linggo lang. 'Di ba? Ilang linggo lang ang lumipas. Ngayon binalikan siya ng mga netizens sa wrong grammar niya. Hindi ako sa wrong grammar. No? Hindi man ako allergic diyan. Pero actually galit pa nga ako sa mga taong hindi naman galit. Inis ako doon sa mga taong masyadong ma-issue sa grammar. Pero kasi,
kung yung mapagpintas, gaya ni Dan Fernandez, no, kung paano niya binanat-banatan si Atty. Topacio. Natawa na lang ako nung nung nag-post na si Atty. Topacio tungkol dun sa actually, hindi ba si Atty. Topacio, no? May shinare lang siya na sinabi ni, yung naronggamer ni Dan Fernandez. Doon mo makikita na, tangina mo, ang yabang-yabang mo, Dan Fernandez. Na kesyo lahat ka mo, nagugugel. Alam ko, nag-second year daw yan sa law school At alam ko yung anak din nag-aaral sa law, first year yata sa law school ang anak din ngayon tatakbong congressman. The point here is that whenever you watch those inquiry ng Huwadcom, grabing mang maliit yung mga tao, mas maliit pa sa totoong buhay. It so happen na sila lang yung nakaupo doon. Grabe na yung mga salita nila, lalo na tong si Paduano, si Fernandez, meron pang isa, si tangina ng pangalan si Abante. Hindi na alam yung ginagawa. Hindi na po alam ang kanilang kaya nga natin pinagagawa. sinasabi, bakit ka gumaganap ng prosecution's duty, isinama po yung korte, alimbawang kaya mong pagsamahin yun, di dapat magagaling kayong abogado. Oo. Siyempre po naman. Kung pwede niyong pagsamahin halimbawa pwedeng pagsamahin, super abogado kayo, wala kang abogado sa kanila. Pero isang abogado doon, si Congressman ako, pero vice chair siya. Hindi siya nakakapamayani. Siguro ako po ba abogado bukod sa pagiging general? Police yun pero abogado yun. Kaya lang vice chair siya. Vice chair. Pero yung chairman nung apat, kaya quadcom apat lang. Pare-parehong hindi abogado. Ayun. So kahit anong gawin mo, hindi nila kayang panagutan yun Doon lang sa paggagawa ng ruling. Halimbawa, yung overall chair, si Congressman Barbers, hindi niya kayang sasalain yung kapwa niya. Hindi niya alam, dapat bang itanong ito? Wala siyang sukatan Meron pang isang pangyayari kong na ito, medyo mabigat ito, Nelson. Nung nagtatanong itong si Congressman Tunghun ng Zambales, ang tinatanong si Wilkins ng dating PIDEA na ang kanya naging konklusyon, kaya mo inabsuelto si Yang, Michael Yang. Sapagkat may utang na loob kay Pangulong Duterte na kaibigan ni Michael Yang. Kaya mo siya inabsuelto noong mga panahon na. Sabi ni General Wilkins, noong panahon ko, wala akong Michael Yang. Kahit na po nung sinasabi ni Asierto, noong panahon ko po sa PIDEA, wala pong Michael Yang. Kaya inabsuelto, tinanggal ko po sa listahan yan. Hindi, sabi nung Kunghun, hindi. Kaya mo siya tinanggal sa listahan, inabsuelto siya sapagkat may utang na loob ka kay Pangulong Duterte. Bakit? Ano ba utang meron si Kung Hun? Di ba? Naniniwala siya sa chismis. Yan ang sabi niya Dahil sa mga chismis, kaya daw dapat daw madiin itong si Yang. Tama ba? Dapat daw makonvict, dapat daw makasuhan dahil sa mga chismis. Utang inang yan, di ba? Imagine mo, isa kang lawmaker, and yet hindi mo alam na kahit sa ang korte, hindi magsastand ang isang hearsay. Na nagpwesto sa'yo bilang PIDEA Director General. Yun ang kanyang konklusyon kong. Ba't ka pa nagtatanong kung may konklusyon ka na pala? Yung problema natin dito. Di ba? Lahat ng mga sagot na hindi yun ang gusto nilang isagot, sapagkat meron silang sagot na inihintay, hindi sila magkakaintindihan. Yun ang malungkot. At pipilitin nila na yung gusto nilang marinig, yun lang ang kung gusto nilang isagot. Nung nagpapaliwanag yung General Wilkins Villanueva, wala, pinigil na, sinansala na, huwag na. Yun na ang nangyari. Alam mo, pag nagpaniwanag pa kasi lalo dyan si General Villanueva, General Wilkins, pag nagpaliwanag pa siya dyan lalo, doon natin mas lalong marirealize kung gaano ka-ineffective itong mga members ng Huwadcom. Diba? Sige nga. Sa mga sinabi ba ng mga yan, sa mga naitanong na nila sa kanilang mga resource person, gaano karami sa inyo mag-a-agree sa kanila versus sa hindi?
Definitely, yung mga tao nag-iisip at nag-o-observe, hindi nila sasabihin na, naniniwala ako sa mga to. Kasi ang tao nag-iisip at saka nag-o-observe, mahilig yan mag-connect the dots eh. Titignan nila, does it even make sense? Yung mga sinasabi nito versus sa sinasabi niyan. Tama naman si Kung Marcoleta eh. Magagalit sila pag hindi nila nakuha yung sagot na gusto nila. 'Di ba? Kahit anong pigagawin nila. Doon na lang sa chief accountant eh. Doon sa driver ni PRRD. Dating driver ni PRRD. Doon sa dating driver ni PRRD, hindi na lang maikot si PRRD. Imagine mo, pati loyalty, tinanong. So parang sinabi nila, at sisimplihan lang natin eh, basang-basa na natin yung takbuhan ng utak ng mga to eh. Dahil may loyalty ka kay PRRD, definitely, hindi ka magsasabi ng totoo. Ibig sabihin, lahat ng isasagot ng driver ni PRRD dati, pawang kasinungalingan para sa kanila. Lalo-lalo na pinagamot ni PRRD, yung asawa niya. Yan ang ipapasok sa kukote natin itong mga wadcom na to. Diba? Ano ngayon ang makukuha mo dyan? Yun nga yung tinatanong natin. Anong halaga nung ginagawa nila? Lahat ng gagawin nila dyan na hindi nakasalig sa katwiran, sa mga batas nating umiiral, hindi ko alam kung anong kapupunta. Ano magiging konklusyon niya lahat yan? Mabuti pa nga itong ginawa ng DOJ. Opo, yan. Si Secretary Remulla nag-order na ng creation of a task force that will investigate EJ case in the Duterte administration's war on drugs under Department Order 778. Ayan. Ito yung dapat eh. Task force talaga. Kasi yung task force na ito, ayon sa kanyang pagkagagawa, will be chaired by the Senior Assistant State Prosecutor. Nawala na yung dati. Yung, anong pangalan? Malcontento yata. Opo. Si Malcontento. Ngayon yata, Mark Anthony Padulyon. Padulyon na siya ngayon. Opo. Kasi si Malcontento hindi na kontento. Bakit ka mo? Hindi man niya sinabi yung dahilan. Para ko nang nahihinuha yung dahilan eh. Okay. Ako po'y magbibitiw na sa tungkulin ko sapagkat ang aking pong mandato kinuha na po ng Quadcom. Nako, yun pala. Totoo naman yun eh. Yun ang masakit. Ang mandato ng National Prosecution Service, etong lahat ng mga pinaghihinalaan na gumawa ng krimen ay kailangan usigin. Sino pong manguusig at paano po yung paraan ng pag-uusig? Dadaan po kayo sa ilalim ng DOJ sa pamamagitan po ng National Prosecution Service. Yun. Ngayon, ito po, task force. Tama lang, co-chaired by regional, si Padulyon ng ang Mark state Anthony prosecutor. Padulyon, and co-chaired by regional prosecutor, kung sino man yun, with 9 members Yan. of the National Prosecution Service. Ito dapat eh. Pero kapag ito'y nagawa na, dapat huminto na yung Quadcom. Ay mukhang hindi sila hihinto ko. So, bahala na sila. Meron pa silang gustong gawin na hindi pa nila ata nagagawa kong eh. Ang hintayin natin ngayon, sapagkat sumulat ang Pangulong Duterte sa magitan ng kanyang abogado, ito po yung aking mga katuwiran kung bakit ayaw ko na pong pumunta sa inyong pagdinig. Ang isa sa dahilan binigay niya, para po makabawas na po sa taxpayers' money, at sa panahon, minumungkahi ko po na bigyan na lang po kayo ng stenographic notes na nanggaling po sa Senado para makatipid po kayo. Basahin nyo na lamang po yun. Yun din naman ang statement. For your own appreciation. Dahil pareho lang naman po sasabihin ko eh. I have extensively discussed the matter of war on drugs at lahat po ng mga sinasabi nyong pagpatay na may kaugnay dito. Maliwanag po yun. Kumuha na lang po kayo ng transcript. Nandun po sa Senate. Sabi ni Paduano, hindi, mukhang natatakot sa amin ng Pangulo. Takot ang Pangulong Duterte. Bakit? Takot ba siyang harapin ng Quadcom kaya siya hindi pumupunta? Bakit hindi niya ipakontempt? Oo nga pala, no? Oo. Hindi dahil sa hindi pagdalo, di ipakontempt niya, ipagawin niyang wanted. Ayaw mo bang isa-suggest kay sino yan? Karamps. Si Karamps.
Ay, mga Oh, ito na lang ko sa inyo. Kung ipa-contempt yan ni Paduano si PRRD, ano sa tingin niyo mangyayari? Ako, expect ko na pagsisisihin nila yan, pag ginawa nila yan. Trust me. Pagsisisihan nilang matindi yan, pag ginawa nila yan. Ipa-contempt si PRRD. It will not be a very good idea. i-suggest sa kanya na i-contempt niya si Pangulong Duterte. Ipakondap mo para magkaalaman na. Di ba? Ano pa hinihintay natin? Pagkakasabi. Hindi, kung matapang talaga si Paduano, ako ay challenge him, no? Ipa-contempt mo si PRRD. Dali. O kung sino man sa inyo dyan sa Quadcom, ipa-contempt nyo si PRRD. Kung talagang matapang kayo. Kasi doon nagsalita si PRRD, no? Sabi nga ng mga inaantay nila, tinatry in-interview ng mga taga-media, yung mga member ng Quadcom. Hindi na lang daw nila papatulan, something like that. Hindi nga, kung talagang matapang kayo. Diba? Kung magaling-galing talaga kayo. Dali. Kailangan niya medyo... Kailangan may pasabog. Hindi ako kayo. Ipa-contempt mo! Yeah. Di ba? Ipa-contempt mo! Hinahamon kita! Hinahamon kita! Yan. Yan ang sinasabi Pag ko hindi sa'yo. mo pinakontempt, duwag ka! Yung problema, Ganun ba? parang... Ganun ba Diba? dapat? Hindi, hindi ba, paano nagtapos well, tanggapin na ho natin na hindi talaga siya makakapunta. Ang atin na lang tawag si Attorney Martin Delgado na nga ata papupuntahin. Sinabi ba niya yun? Mukhang gano'n na lang ho ata. Ba, hindi ganun. Oo. Kaya na kailangan maging consistent ka. Aha. Lahat ng hindi mo na kinontempt mo eh. Yun. O bakit baka ikaw natatakot ngayon? Yun ang yun ang magiging Ang epekto salita po nun. niya. Bakit? Oh. Natatakot ba siya? Yun na nga, Oo. Pa-contempt mo. Ilang beses na niyo natin siyang inimbitahan dito eh. Hawak-hawak na po yung ating invitation eh. Hindi, sabi niya, paimbita po ninyo natin uli. Ayan, oo. Sige, maghintay tayo kung iko-contempt nga. Pwede na Diba? pala, kasi pwede niyang ipasabina kung talagang... Hindi pupunta. Anong tawag dun sa yun yung... Bakit mo pa ipatatawag meron na nga sulat eh. Sinabi na nga niya, inisa-isa niya yung katwiran kung bakit ayaw niya nang pumunta. Ngayon, kung kayo po ay talagang nakababasa naman ng isang sulat, pag-aralan niyo pong mabuti at meron naman siyang katwiran. Unang-una ay pinagdudahan na po ang kakayahan ninyo na maging independent, na meron kayong probity at may integridad. Ang sinasabi niya, ginagamit lamang po ninyo na isang ploy para ako po'y usigin ninyo sa mga krimen na hindi ko ginawa. Ayan, yun ang panguna niya sinabi. Opo. Ay, nako. Anyway, Kong, sayang, marami pa sa tayong gustong talakayin, pero wala na ho tayong ganong oras, Ang sarap ng gisahan, ano? Gaya nga ni sinabi ko sa inyo eh. Itong si Paduano, nagtatapang-tapangan lang kay PRRD. Pero, kay Kong Marcoleta pa lang, iyak na siya. Tapos gusto niyo pa na iano siya ni PRRD. Ay sabi ni Kong Marcoleta, i-contempt nyo. Dali. Gigil na yung mga tao eh. I-contempt nyo. Kung talagang matapang kayo dyan sa Quadcom, i-contempt nyo si PRRD. Na magkaalaman na tayo pare-pareho. Diba? Baka sabihan kayo ni Tambaloslos o kaya ni BBM, utang ina nyo, huwag nyong gawin yan. Baka yan na maging mitya ng huling araw natin dito sa loob ng Senado o kaya sa loob ng Malacanang. Tubay pananakot, hindi. Nafa-force lang natin na ang mga Pilipino, punong-puno na. Diba? Punong-puno na. And sa totoo lang, itong war on drugs na to na ginagawa tsaka EJK ng Quadcom, it's not going anywhere. Diba? Nakikita nyo ba na may pinapupuntahan to? Wala. Tsaka, imagine mo, inimbita ka lang para maging resource person. May mga pananakot pa silang ginagawa gaya nung ginawa nila doon kay Colonel Heraldo.
Ano sinabi nila kay Colonel Geraldo? Nagsalita yung tao, inabalik pa sila, di ba? Excuse me. Naniniwala pa ba kayo sa ginagawa ng Wadcom niya? Ay, ba't yung ginawa yun?